Hello, magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. Sa lahat nating mga viewers, mga followers dito sa Justin Talk News Page. Magandang gabi din sa mga viewers natin dito sa bansang Pilipinas. And of course, good evening to yung mga yung regular viewers and followers natin sa ibang bansa, particularly sa United States of America, Canada. We have some viewers from Japan, from Australia, some from Hong Kong, Italy, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Malaysia, and some coming from Singapore. Thank you for patronizing this channel, Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, before anything else, I would like to request na strike that subscribe button and then press like and then the notification bell. Press that notification bell para kung meron tayong bagong vlog, you will be immediately notified. So this is a very memorable day kasi nagbukas nga ang ating Senado for actually this is a legislative session, but it turns out to be something else. So ito yung mga i-discuss natin ngayong actually gabi na natapos. Until now they're still discussing some legislative matters at tinatapos nila yung mga legislations that are very important para sa kapakanan ng ating mamamayan. At maganda naman yun ang ginagawa nila. I think it is the right thing to do for the Senate to finish their obligation. Yung mga bills na that are tapos na ng third reading and then confirmation na lang or approval to become a law. So napaka-importante. If you have listened to the session this day, we will find out na totoo din naman pala na maraming mga bills talaga na dapat ipapasa. So, itong mga accusations na talagang dinidelay lang ni Chis Escudero ang impeachment trial ni BP Inday Sara ay walang katotohanan dahil nakikita natin ang daming mga pending bills na dapat naman talaga ipasa. For instance, yung nuclear bill, yung bill with regard to virology, napaka-importante. Then bills natin doon sa anong tawag nito, yung sa right of way. Maraming ganyan mga bills na nakaka-apekto sa pamumuhay ng mamayang Pilipino. At bukod pa dyan, ang daming mga pending bills on the third reading na pinapasa with regard to the establishment of hospitals all over the nation na napakailangan. Mga upgrading ng mga hospitals into tertiary hospitals. O, ibig sabihin, halos lahat na mga pangailangan sa isang hospital ay nandyan na sa tertiary type class of hospital. O, maraming ano. Then of course the naming of barangays, mga ganyan, confirmation. Then of course mga electric cooperatives na importante yan sa bansa natin na completely magkaroon na ng elektrisidad ang mga liblib na lugar ng ating bansa. This will bring out economic activity on those places at magkaroon ng development. Tama rin yun. So this is not a move na to delay the impeachment trial. At akala ko ngayon lang ginawa sa surprise, but sa statement ni Risa Ontiveros, nalalaman mo tagal na pala sila nag-usap with regard to the convening of the impeachment trial court. The court of the senator judges to become the judges sa impeachment trial ni BP Inday Sara. Matagal na pala nilang pinag-usapan yan. At ang
plano talaga ngayon nila i-convene ang impeachment court, impeachment trial court, na siyempre hindi naman ganyan-ganyan na lang napapayag sina Senator Bato, ang majority. Hindi yan papayag na ganyan. So, yun nga, nung una, nagkaroon ng mga discussions with regard to all about the impeachment. Bakit na-delay? Anong masasabi ng Kongreso? Kung sino ba talaga ang nag-delay? Si Jesus Escudero, being the Senate President, nagkaroon pa ng parang privilege speech dyan. At sinasabi niya yung side niya. Anong mga reasons niya, bakit talagang hindi niya tinuloy na magkaroon ng trial during the recess time ng Senado. Yun ang pinanindigan niya. At sinisi niya ang Kongreso sa delay. Yung mga nakaraang araw, talagang sinasabi niya na hindi ang Senado sunod-sunuran sa kanilang Senate President, unlike the Congress na talagang kung anong sasabihin ng Speaker, sinusunod nila at nagre-react dyan ang mga congressman. Yun ang sinasabi niya. 3 impeachment cases nakatingga for 3 months. Inupuan. Hindi sinabmit doon kay Reginald Velasco, ang kanilang Secretary General ng Congress. So sino nagdi-delay? Yun ang reason ni Jesus Escudero. So ngayon, nag-motion niya ito si Coco Pimentel, ang minority leader sa Senado, na i-convene ang impeachment court. So, yun ang pinagdidebatihan nila, kung i-convene ba o hindi, at sinigundahan niya ni Rizal Ontiveros. Bago yan, 6 o'clock sa ngayong gabi, nagsampa si Ruben Padilla ng kanyang resolution to dismiss the case of BP Inday Sara, but it was not taken, hindi pa tinikap yan tonight. I don't know kung timing ba ito o naghahanap siya ng tamang panahon, si Jesus Escudero or si Ruben Padilla, na itikap yung pinail niya resolution for the dismissal of the impeachment charges against BP Sara. So, tama yung sinabi natin doon sa nakahuli nating vlog, na talaga magsampa ang mga Duterte senators ng resolution to dismiss the case of impeachment case of BP Sara. At nangyayari ngayon ito. Nagkaroon ng maraming argumento kasi ang gusto ni Senator Pimentel, alam naman natin, minority pero nasa kabila, kumakampi sa majority. Ang majority naman ngayon ay kumakampi dito sa side ni BP Inday Sara. So alam na natin kung anong dahilan. Ang dahilan dyan, dahil nga sa political interest ng mga senator. So, ngayon, ang gusto mangyari ni Coco Pimentel, na once mag-sworn in as tawag nito, presiding officer sa impeachment court, si Jesus Escudero, si Senate President Jesus Escudero, kailangan, kasi ang schedule nila ngayon, nag-sworn in nga si Jesus Escudero as presiding officer. So bukas ng hapon, this was the motion of Joel Villanueva na kinukontra ni Senator Coco Pimentel. Ang sabi ni Senator Coco Pimentel, kung bukas tayo in the 4 o'clock in the afternoon will sworn in as senator judges, by that time na-convene na yung Senate. Pero hindi yan ang gusto ni Senator Bato at ni Ruben Padilla. At si Joel Villanueva nagsabi na hindi yan ang intensyon ng kanyang motion. Ang kanyang motion is for Jesus Escudero to sworn in as a presiding officer, followed by the swearing in
of all the senator judges tomorrow afternoon, pero hindi mag-convene ang Senate as an impeachment court. Ang gusto niyo mangyari sa 11 na, sa sunod na araw na mag-convene yung impeachment court. So, ganyan ang 11, 10, 11, oh yes, sa sunod na araw mag-convene ang impeachment court. So, nagkaroon ngayon ng standstill or deadlock kasi ayaw ni Pimentel na kung mag-sworn in na raw ang mga senator, kailangan mag-convene na rin yung impeachment court. At ayaw nila Ruben Padilla yan at kay Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, pinagbigyan na nga kayo minority regarding dyan sa swearing in, na bukas na mag-swearing in, pero magsimula dapat sa 13. Sa 13 magsimula. So, yun ang gusto na original na proposal na ayaw nga nila ni Coco Pimentel. So, dumating yung consensus, nag-uusap sila at pumayag na si Coco Pimentel na si Jesus Escudero mag-swear in ngayon, then tomorrow afternoon mag-swear on ang senator judges, but the Senate is not yet convened. May punto yan. Ano kayang purpose dyan? Bakit gusto nila ni Senator Bato na mag-take ng oath sila pero hindi pa mag-convene ang Senado as an impeachment court? Gaano ba ka-importante yan? Sasagutin natin yan mamaya. Ngayon, so yun ang setup until pumayag ang minority na ganyan na mangyari. Si Risa Hontiveros at saka si Coco Pimentel. Wala na silang choice. Pinagbigyan na nga sila na ngayon mag-take ng oath. Ang mga senator judges instead of sa 13 pa. So, ang nangyari ngayon, yun ang setup. Mag-swear in si Jesus Escudero na tapos na siya nag-swear in, tapos na siya nag-take ng oath. Then by tomorrow mag-take ng oath ang mga senator judges. Ito gusto nila ni Senator Bato na mangyari, ni Senator Amy at si Ruben Padilla. Bakit? Kasi itong gabi na to nag-file ng resolution for the dismissal of the impeachment case of Inday Sara itong gabi na yon. So probably kung makumbine na yung Senado sa impeachment court, baka there will be a lot of objection na i-entertain yung motion, yung resolution for the dismissal of the impeachment case of Inday Sara. Kaya gusto nila mangyari na bukas before hindi mo na makonvene ang impeachment court. So mangyari bukas siguro motion ni Ruben Padilla in the plenary na i-discuss ang kanyang resolution to dismiss the case. At may balita na hindi lang isa but more. Meron ding resolution si Senator Bato at si Senator Amy. I don't know kung pag-iisahin nila yan. Pero sinampa na ni Ruben Padilla ang kanyang resolution. So probably hindi na nila pag-iisahin yan. So iba-ibang reason, iba-ibang resolution ang ginagawa ng grupo ng Duterte Bloc para lahat na point na yan ay pwede i-discuss, hindi sa isang sitting lang. So tatlong dahilan kay Bato siguro, yung time, baka naman yung kay Ruben Padilla, yung pag-verify ng impeachment case na yan na hindi naman dumaan sa
Committee of Justice ng uh, Kongreso, at baka yung kay Amy iba na naman ang reason, para isa-isa silang ma-take up kung ganong kabigat ang kanilang reason para the impeachment case of BP Inday will be dismissed. So yun ang sa tingin ko na mangyayari. Bakit ayaw nila na makonvene bukas ang Senado as an impeachment court? Kasi the following day, 11, I think 11 or 12 makonvene. I think 11. So yun ang unang time, or 13. I think 11. Na-miss ko lang yung date. So kung ma-itikap nila yan by the 11, doon magsimula. Doon magbibigay ng ang prosecutors na mga congressman ng kanilang mga ebidensya. Doon i-discuss. But kung anong mangyari dito sa tatlong resolution to dismiss the case of BP Inday Sara, kung isa man sa kanila o lahat sa kanila will be approved, or collate sila, magkasabay-sabay sila, i-discuss lahat, then pagbutuhan silang tatlo sabay-sabay. I'm very positive. Alam naman natin kung sinong bubuto dyan. Lumabas na si Joel Villanueva. Then even Subere, kahit na yung statement niya medyo pabor doon sa kinakukupimenta sa minority, but makikita mo ang leaning niya. Minimension niya na taga Mindanao siya eh. Saan pa ba ang pabor niya? Then of course si Tito Tolentino, kasi siguro dahil nga yun ang dalawa kasing bagay diyan kay Senator Tolentino. Bakit nagkaganyan siya? Bakit ganyan ang mga pronouncement niya na almost depending BP Inday Sara? Totoo ang mga statement niya, parang nagdidepend siya kay Vice President Sara, despite na taga-alyansya siya. Sa tingin ko, yan ang linyahan na gusto mangyari ni PBBM na sasabihin niya, na didipinsahan si BP Inday Sara. So kung butuhan yan, kasi paulit-ulit na sinabi ni Jesus Escudero na lahat na yan, lahat ng mga resolution, lahat ng mga motion, pagbubutuhan yan sa plenaryo. So kahit anong mga reasons na binibigay dyan, because this is not only a legal case, this is a political case, ang nature niya is political. So lalabas ang role of majority dyan sa butuhan sa plenaryo. So nakikita na natin na talagang patutupad yung sinasabi natin, na talagang hindi aabot sa actual na impeachment proceeding ang impeachment case ni BP Inday Sara. Kung bukas man magkaroon ng debate dyan sa motion na sinasampa ni Robin Padilla, at siguro sasampa rin si Senator Bato at saka si Amy Marcos, kung ititikap din susunod ang voting ng plenary, at sigurado naman ako mananalo na talagang majority niyan in favor of BP Inday Sara, kaya madidismiss din yan. So kung mangyari na bukas yan na madidismiss yan, so wala na yung probably wala na yung next day na mag-convene ang Senado as an impeachment court. So useless lahat ang pinaghirapan nila. So iiyak na naman dito ang mga dilawan, ang mga loyalista, ang mga komunista. Mag-iiyakan na naman kayo. Kanina yung tindig daw, yung tindig ni Laila de Lima yan eh, na nag-mamarcha dyan sa Senado. Patuloy nyo ang marcha nyo, kasi kung bukas ma-dismiss na yan, or the next day, or doon sa mismong time kung kailan magsimula ang impeachment trial na yan,
Kung ma-dismiss na yan, sorry na lang sa inyo. Ngayon, ito nga, dito naman sa with regards to the voting, kasi marami nagsasabi, baka naman maraming bubuto pa rin. Pero the way the senators are arguing doon sa debate na nangyari kanina, malalaman mo. Excuse. Malalaman natin kung saan ang inclination nila dyan sa kanilang pagbigay ng kanilang boto in case na mangyari na yung botohan dyan sa plenaryo with regards to the dismissal of the impeachment case of VP Inday Sara. Kahit na si Grace po na sa tingin natin noon na I don't know, I'm not sure, pero sa tingin ko kasi pareho naman silang nasa majority ni Tolentino, but the way she took, parang papabor siya na i-dismiss ang kaso, ang resolution, kung babasahin na yan sa plenaryo. Bakit? Bakit ganito? Bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin dito sa mga senador ng majority, senator ng majority senators? Tandaan natin yung press conference ni Amy Marcos. Anong sinabi ni Amy Marcos? Na ang administrasyon, particularly PBBM, ay ayaw na ituloy itong impeachment dahil natatakot silang matalo at mapahiya. May katotohanan yun. Dahil kung itutuloy talaga ito, mapapahiya talaga sila. Kaya ngayon pa lang, ang linyahan ni PBBM na kahit na si Jesus Escudero sinabi na niya doon sa pronouncement niya kanina na talaga ang mga ang administration, particularly ang mga senators sa administration, are working out for the dismissal of the case. Sinabi niya, sabi niya na kasi yun ang pagkasabi niya, yun ang standing, yun ang sinabi ni PBBM, ng kanilang presidente. Nakakahiya naman daw ng presidente ng mga majority senators, incumbent senators, ay hindi susundin. Ang pinuno ng kanilang partido ay hindi nila susundin. Kaya dahil nga ang standing, ang pinaninigan ni PBBM na ayaw niya sa impeachment, susundin ng mga senator yan. Kaya nasasabi ni Jesus Escudero na they're working something for the dismissal of the case. So, kung ilan yung naiwan sa alyansa, yan sino bang mga of course si Tolentino, majority floor leader, then si JB Ejercito, si Jinggoy, si Grace Po, si Loren Ligarda, si Pia Cayetano, si Alan Peter Cayetano, despite na klarong-klaro naman talaga silang bubuto for the dismissal of the case of VP Inday Sara. But those numbers, plus yung Duterte Black, ang dalawang Villar, dalawang Cayetano, talagang kayang-kaya yung majority. Ang estimate pa nga ng iba, from 18 to 19 or baka aabot ng 20. Sigurado na si Chis Escudero mismo nabubuto yan sa dismissal kung ititikak nila yan bukas. So ganyan ang sitwasyon. So mismong yung majority, yung talagang ayaw nilang mapahiya na kumampi sila dyan. Kasi malalaman natin kung saan bumuto yan. O sa dismissal or sa... Kasi open voting ang mangyayari dyan. So dyan pa lang makikita na natin. So probably maiwan dyan si Coco Pimentel, si Rapi Tulfo, si Rizon Tiveros, yun na maiiwan. So lahat for the dismissal. Ito nga sa mga speeches ni Robin Padilla at saka ni Bato de la Rosa. Kung itutuloy ba natin yan, may prelude na sa statement niya gagawin bukas sa pagsampa nila ng resolution to dismiss the case, the impeachment case of VP Inday Sara.
Because lagi niyang sinasabi na ito magdulot lang ng pagkawatak-watak ng ating bansa, na halos wala na nga tayong mga investor na pumapasok dahil sa takot nila na magkagulo ang bayan at lalong lulubog ang kabuhayan, ang kalagayan ng mga mamamayang Pilipino na masadlak sa grabing kahirapan. Ngayon nga na lumabas sa SWS na almost 50% na tiningnan ng sarili nila na talagang poor sila. Anong ibig sabihin yan? Talagang hirap ang mga tao ngayon. Kaya kung patuloy ito, ipatuloy natin ito kahit na hindi ito matatapos dahil June 30, wala na, ma-terminate na yung 19th Congress. But still, talagang magdudulot yan ng kaguluhan sa mga tao kasi they will take sides kung anong side man ang kakampihan nila. At karamihan dyan ang mga tao as manifested by the last election ay kakampi kay BP Inday Sara. Yan nga sabi ni Senator Bato, ano ba bang survey ang titingnan ninyo? Sinasabi nyo na maraming Pilipino ang gustong ma-impeach si BP Inday Sara. But the last election manifested na ang daming nagsumusuporta kay BP Inday Sara through sa pagsuporta sa mga senatorial bids ni BP Inday Sara na in-endorse niya. Hindi pa ba klaro yan? Is it not a clear message na talagang ang mga tao ayaw ma-impeach si BP Inday Sara? So, ito lang kasi, alam mo naman, itong mga oligarch, talagang ayaw nila maibalik si BP Inday Sara. Kasi alam nila yung mga kabalasugan nilang ginawa dyan sa mga negosyo nila, mga kumpanya nila sa tubig, sa kuryente, kung ano-ano pang mga negosyo na nagpasasa sila ngayon sa kapanahunan ni President BBM. Hindi na mangyayari yan kung darating ang 2028 at magiging presidente si BP Inday Sara. So maraming marami talagang ayaw dyan na Duterte na naman ang hawak sa kapangyarihan sa executive dito sa bansa natin. Bilang isang pangulo ng ating bansa na kasi na-experience na nila kay President Duterte na talagang nahirapan sila na hindi mandaraya. Gusto nila laging magkamal ng salapi sa pamamagitan ng mga kontrata na questionably na talagang binigay lang sa kanila para in favor sa sukli sa mga binigay nilang pabor during the election sa mga kandidato. So particularly kay PBBM. Hindi kaya sinabi nga ni President Duterte, maraming bagahe yan si Bongbong dahil nga ang daming mga taong nautangan niya ng loob. Kaya ngayon talagang hirap na hirap ang ekonomiya natin dahil sinusuklian pa ang mga utang na loob at utang na halaga ng mga donation na binigay ng mga negosyante na yan kay PBBM. So ganyan lang yan, hindi katulad ni President Duterte na walang bagahe. Binabalik pa nga yung mga binibigay ng mga donation na questionably ayaw niyang tumanggap ng donation na yan. Ayaw tumanggap kung lalo na yung mga questionable sources. So ganyan lang yan. So ito ngayon malalaman natin dyan sa botohan kung sino ba talaga ang mga senator na buboto para i-dismiss yung impeachment case ni BP Sara. Ngayon pa lang alam na natin. So ito nail in the coffin na dyan sa impeachment case. So napaka-thrilling nga dahil maghantay tayo bukas kung anong mangyayari. Sinabi ko nga nung Sabado doon sa last vlog ko na yan ang mangyayari at nangyari na nga. Parang pinaglaban pa nila ni Coco Pimentel. Alam mo naman kung anong samang loob ni Coco Pimentel yan sa mga Duterte dahil nabawi nga sa kanya yung PDP laban o sina Pacquiao. At alam naman natin si Rizal Ontiveros ng Akbayan, di ba? Sila chill joke nun dyan, ang namumuno dyan. Sila rin ang nagsampa ng kaso nung unang kaso yata o itong kaso na ito na yung pang-apat na questionable na hindi dumaan sa tamang proseso
sa pagsampa. Kaya yan isa sa mga question yun dyan sa dismissal resolution na isasampa ni na Senator Amy, ni Bato at ni Robin Padilla. So, ganyan na yan dyan sa resolution na isasampa ng mga senador ng Duterte. So, meron ding balita na lumabas. Actually, hindi naman confirmed to na balita na to. Na may witness na raw doon kay dati kasi kaya pinakawalan daw si Madam na lang. Dahil nga doon sa LA, sa Beverly Hills Police, dahil nga walang witness with regards to yun yung pulburon issue na kinamatay ng isang sayon ng mga tantuko, Rustico tantuko. Ngayon, meron daw nag-appear na witness pero hindi pa detalyado. Yun daw ang balita ng LA Beverly Hills Police. I don't know kung totoo yan. Hindi pa natin na-verify ng husto, pero yun ang balitang lumulutang ngayon. Parang breaking news pa siya, pero wala tayong proof dyan kung gaano katotoo yan. So, isa sa mga napaka-significant na development nangyari ngayong araw na to, yung pangyayari na yan. Ngayon, tapos na tayo doon sa resolution ni Robin Padilla. So, hantay na lang natin to bukas kung paano mag-shape up ito into something na napaka-importante sa mangyayari dyan sa impeachment case ni VP Sara. So, ibang topic naman, itong nangyayari na pag-reprimand, sanction ni President Trump dyan sa mga judges ng ICC. Anim or 5 judges, yung isa doon ay involved dyan sa case ni President Duterte. Ngayon, meron ang problema ang Pilipinas dahil parang naipit sina PBBM dito sa kaso na to kasi napakaklaro ng pronouncement ni President Trump doon sa mga allies niya na huwag kayong mag-cooperate, huwag kayong susuporta diyan sa ICC. So, sa side ni PBBM, nagkukumahog siya na magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ni President Trump na hindi daw nangyayari kahit na maraming taong channel na ginagawa ni Lisa Araneta para makapag-usap sila pero hindi talaga nangyayari. At clear na ayaw ni President Trump. Dahil alam naman niya kung anong nangyayari sa Pilipinas, anong ginagawa ni PBBM. At ito, pagsuway doon sa kanyang mandato, na ang ICC ay hindi talaga legal na korte yan. Na hindi naman dapat natin tangkilikin na ginawa ni PBBM. So ngayon, confusing bind ito. Kaya PBBM, parang nagpapanik na siya kung anong gagawin. Now, remember, may kaso, si PBBM may kaso yan sa contempt case sa US with regards to doon sa mga hidden wealth nila na gusto nang i-dispose para doon sa mga biktima ng martial law. Diba? Yun ang kaso, diyan nagsisimula yung contempt case niya. Ay hindi pa nga siya ngayon dahil presidente pa siya. No? So, ito nga, paano lusutan ni BBM yung situation na yan? Kasi siya nag-utos, siya nag-kidnap eh. Kahit nasabihin, sumunod lang sila sa ICC, sino maniwala dyan? Sinong maniwala dyan? Sa dami ng yung investigasyon ni Amy Marcos, nagpapakita na talagang initiated ninyo, headed by PBBM at yung mga cohorts niya, mga cabinet secretary, si Napuying, si Torre, Marvel, at saka si Teodoro, si Anyo, si John Vic, at saka si Boyeng Rimuldia. Ay naka-step yun sa gustong pasampahan o magsampa ng kaso ng ombudsman.
They suggested na sampahan ng kaso sila at investigation sa kaso na yan. So, paano lulusutan? Simple lang. Mag-initiate siya ng galaw o move as the president of this country na ipag-uwi si President Duterte. Kung kaya niyang gagawin yan. Kung kaya niyang gagawin yan. Pwede yan. So, yung dilema niya na gusto niya makipagkita talaga kay President Trump, baka sakali kung gagawin niya yan, magkaroon ng change of heart si President Trump at ultimately, magkaroon na sila ng chance na makapag-usap. So, hindi natin alam, di ba? So, yun ang sitwasyon. Yun ang sitwasyon kay PBBM. Medyo magulo ang ano nila, ang lakad nila dyan with the intention of getting an appointment with President Trump. So, sa tingin ko, hindi yan kagagatin ni President Trump. Hindi yan makipagkita. Alam na niya Alam niya kay PBB. Hindi lang niya magagawa na prangkahin. That he will tell frankly na hindi ko gusto yung ginawa mo kay President Duterte. Dahil may interest pa siya kay PBBM with regards to the issue with China sa South China Sea. Lalo na ngayon na doon sa Shangri-La talk sa Singapore. So, yung Defense Secretary ng US, medyo mainit din sa China. Nandyan si PBBM, nandun si Teodoro. Sasalita din for the US and the Philippines. Kaya gustong-gusto rin ni President Trump yun. Para medyo may balanse ng konti. Kaya yan ang nag-hold niya sa pag-direct ng kanyang mga sinasabi with regards to ICC na pwede niyang idamay si PBBM dyan. Pero hindi pa ngayon siguro. So, mag-iiba rin yan. Political lang yan, mag-iiba rin yan. Once na makita na ni President Trump na limdak na ito si PBBM at napakalakas ng possibility na maging presidente si Vice President Sara by 2028. So, from that point, sa ganyang pagtingin, mag-iiba naman ang foreign policy ni President Trump with regards to the treatment ng Pilipinas, lalo na sa mga Duterte. Nakita naman natin kapanahon na rin ni President Duterte kung paano siya hinabol ng mga Amerikano at mga Chinese para makakuha lang ng magandang diplomatic relation ang US with President Duterte. Kasi talagang maraming reklamo, maraming sinasabi si President Duterte against sa mga policy na ginawa ng US. Pati yung EU, maraming sinasabi si President Duterte dyan. So ngayon, ito nga, so titingnan natin kung what will come up, dahil nagalit nga daw si Lisa Araneta kay Bibs Romualdez dahil wala nga na nagawa dyan with regards to the schedule ng appointment to see the President Trump. Magkaroon ng meeting daw. I don't know kung mangyari yan o hindi pa. Sa tingin ko hindi mangyari yan. Hindi kaharapin ni Trump yan. So yan sa topic na yan, but the most exciting one, ito nga ang una nating topic regarding nga dito sa resolution to dismiss the case. So tomorrow malalaman natin or the following day kung kailan i-take up yan sa plenary. Dahil nakafile na yan sa Secretariat ng Senate, ika-calendar na yan for discussion, for debate in the open sa plenary sessions ng Senado tulad ng nangyari kanina. So medyo madugo ang ngayon labanan diyan sa Senado, yung sinasabing bloodbath ngayon na nagsimula without BP Inday Sara. Dito pa nga lang sa schedule kailan magsimula. Madugo na. Marami ng debate nangyari at mag-intend kayo to finish that that in June 30. Even Joel Chua nagsasabi hindi mangyari yan at hindi naman talaga kayanin. Sa summons na lang
10 days yan. Alangan, hindi mo bigyan ng due process si BP Inday Sara to answer all the charges. So, she need time and her defense counsel para masagot yan. Kahit alam na natin kung paano nila sagutin yan. Nakahanda na yan eh. Matagal na nila pinagplanuhan ni BP Inday Sara yan. But it will take time. So 10 days yan. Kung magsimula ng 13, 23, 37 days. So pag ipasa yan dyan sa Senado, kung matuloy man yan, hindi man yan ma-dismiss, ano pang oras sa sagot ang mga prosecutor? So wala na yan. At yung with regards to the crossover, hindi naman talaga yan ma-crossover. Kahit sino mga legal luminaries na medyo matino, wag lang yung Dilawan o taga-UP o taga-Lasal ang magsasalita, hindi talaga yan. Kasi lahat ng mga legislative or non-legislative matters na tinake up during a certain Congress, which in this case the 19th Congress, hindi na yan madadala sa susunod na Kongreso. Napaka maraming batas niyan na nagsasaad niyan at sila lang tinitwist nila. Iba naman ang example nila, pero sa tingin kung pipilit nila yan, dadaan sa butuhan, talo pa rin yan. So wala na talaga yan. Wala na yung impeachment case ni BP Sara. So ngayon, I don't know kung ano na namang maniubra ang gagawin ni Tambaluslos. O kung mag-refile sila, kailang i-file nila February 6 ulit. O, ibang ano na naman yun, ibang investigation naman gagawin nila. But this time, iba ng equation dyan sa Kongreso. Marami nang tatayo dyan. Alam mo naman yung mga congressman, mga balimbing yan. Kung maramdaman nila, ay ito nga si Prasco, si Joe Prasco, na manugang ni Gwen Garcia, anak niya, yung anak ni Gwen, na yung pangalan niyan, yung sa DOT, Department of Tourism. Yes. Yun ang asawa. Kinik out pa nga ni Villafuerte si Prasco sa NUP, National Unity Party, dahil nga daw kinik out siya dahil nga hindi siya sumunod doon sa manifesto. Maraming ganyan sa Senado. Tingnan natin pagbukas, mag-iba ang equation yan dyan. So baka nga kung deklara na yan na si Cardima, matuloy ang impeachment case ni President BBM. Magkaroon ng impeachment case, pero ngayon pinipigilan ni George Garcia dahil tutuhanin ni Cardima ang pagsampa ng impeachment case. So yun ang mangyayari dyan sa Kongreso. Unti-unti yan. Unti-unting they will shift parties, they will shift saan silang sisilong na naman ng mga partido, kasi alam nila wala na mangyari kay Martin Romualdez. Kaya hindi talaga ultimate yung pera. May hangganan din. Ang tinitingnan ng mga politiko, ang kanilang political future. And that is to side with the winning candidate. At yan, walang iba kundi si BP Inday Sara. So, dito, with this episode, hanggang dito na lang siguro tayo. At maraming salamat sa pagdalo ninyo, lalo na doon sa mga bagong viewers. Kindly subscribe kung bago pa lang kayo doon. Before you leave this channel, kindly strike the subscribe button at paki-like naman, paki-like din, and then share this video with your friends. At of course, ang notification bell para anytime I have a new broadcast, you will be notified immediately. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito. Yung mga subscribers natin na regular following this channel, thank you for patronizing this channel and for supporting and following this channel, Justin Talk News PH. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you po.